up with another unique idea that they prepared for this, or do they have to rush and get back to the basics because you don't want to go into match point against Onyx? Oh, siguro mas leaning ako dun sa pangalawa, which is kumunin mo na yung mga nag-work, yung mga meta heroes, mainly because gusto mo makascore muna dito at mahanap yung momentum mo because you're not as hot, I guess, as Onyx. Remember, Onyx just have played 5 games already yesterday. Ito yung first time na makikita natin ng Falcon, so it would be better to parang pinapainit mo pa lang yung diesel engine mo if you are Falcons. Okay, so Onyx on the blue side, they get the Baksha, Valentina, and the Phoveus out, while the Freya and Fanny are the priorities here for Falcons. Do you think Falcons would be... You're not going to first pick Claude if you're Onyx. So, you think Super Marco and Falcons are just going to rush it? First pick para kay Super Marco, I can like it. Especially kung open yung Harley tsaka yung Leomord na together and the Guinevere, which happens to be the case. So it will be Onyx first pick. Alam mo, pwede yung Claude first pick eh. I can see it. Especially yung basta open yung Leomord plus Harley together. I think that's okay. So you think Onyx, they should first pick it now, like get the Claude, or do you mean like for later in the red one too? They will go for the Marcel. Okay. They have a lot of options kaya para kay Savero eventually. So you go Gwyn para dito sa Falcons kung sakali. Pero minsan kasi pinipili na nila yung Suyu sa ganito. So Suyu plus Harith, for example, up against this Marcel para meron kang true damage option to eventually take out etong Marcel. All right, so with the Marcel gone, Valentina's gone too. Well, Onyx have really ticked their conditions for going for this Marcel first. Yeah. You mentioned the Gwyn. I agree with that. I like the. I think Claude should be a must here. It's tough to play the Harith into a Marcel, and usually you can expect that the Marcel Harith are going to be paired together. Maybe later the Granger if they want the burst. Suyo, Harley, Leomord, all those open as well. Hilda Rush. Okay. I've been kind of here and there about Hilda first phase priorities. Yeah. But at the same time, flexible pa rin naman yan at both Flap as well as Ogwen can play this. And medyo dinidissuade nila na mag-assassin itong si King Kong ng Onyx Philippines side. However, meron pa rin nung Suyu, like sila yung pwedeng gumawa ng Suyu as plus Harith, which I think has no drawback dito sa first phase. Lalo na alam nila na reveal na yung Claude and Claude versus Harith is a matchup na parang I would say pretty even in the laning stage. Tapos sobrang daling i-activate. And then of course, meron kang true damage against this Hilda. It's going to be Leomord pa rin. Interesting. Yung Zushin Marcel is not the best synergistic hero mid lane duo. Yeah. But they will still pick it up. Lalo na may Claude pang dive dun sa Zushin. I'm curious what Onyx really wants to play with this. Yeah, it seems like Onyx just went for individually strong lane domination, but then together awkwardly weird. Oo, di ba? Parang ano lang, malakas na talaga sila. Huwag mo na isipin yung combo, huwag mo na isipin yung synergy. Individually, malakas na talaga sila mag-lane. I guess yun yung idea dito para sa Onyx. Falcons, they have a choice to go for Gwyn, which they pair up with Claude typically. Pero kung may Hilda, baka mag-Suyo na lang din sila dito up against the Leomord. I think I'm a little bit more for the Suyo because the Guinevere against the Marcel, her entries get messed up. So yeah, the Suyo comes out. Okay. I don't know how you feel about this, but I think the Hilda needs to just get locked into Rome already because putting it in the XP, Yeah. All right. Okay, we're back. All right, we're back. So, well, it's like Hilda's mad at me. Yeah, just put the Hilda in the Rome because putting it in the XP hurts what you might want to be able to do because at least with the rotational speed, you're good, but EXP laning matchup-wise, you need a bigger set. I get what you mean. So, ang magiging option sila for that one is I think yung mga parang alternatives doon with the Hilda is the Alice para meron sila ding pang setup eventually na pwede nila combine with the Hilda. Tapos meron ka ng Vision doon. At yung Arlot na although wala siyang parang stun combo, nagme-make sense siya kasi pang setup siya na hero dito para sa side ng Falcons. Okay. So we're looking for big setups here. EXP and Gold still on the docket for Onyx while it's a mid laner and EXP. I think Falcons needs to get their mid laner first. You can already see the priorities there anyway. While the EXP,
you can still adjust. And I think the adjustment for whatever you're going to put in the EXP, or hell, if they send that Hilda to EXP and then the roam, it's going to be very important here for Falcons to make it work. Mid first and then EXP later, I think. Tama. So kung sakali, ang mga options dun for Falcons is Imi against Zushin, tapos Yeah. yeah, wala pang masyadong rundown dito yung Onyx, so I think that's a safe pick. There is an option na mag-Luyi din sila. Oh, maybe. Oh, you know what? I see the vision with that. Clearing in the mid is going to be annoying against the Hilda and the Loyi. You back up the Hilda in laning with those little micro stuns. You can punish that. If it's not going to be something like the Loyi, how do you feel about maybe the Lilia? At least Lilia. just for fast wave clear, or do they need more crowd control? Parang short range masyadong Lilia. So, Gotcha. hindi na sir. Actually, naisip ko, what if mag-Selena dito yung Falcons? Ooh. May ko kung naalala niyo pa ang Selena ni Haji. Parang may faint memory ako na nilalaro naman niya yung hero na yon. Feel ko may asim pa eh. Yeah, and meron ka ng spotter, meron ka ng Hilda, so that could be a good pick. And also, it forces some reactions para sa Onyx na kailangan natin ng isang frontliner na para tatake dun sa mga pana na yon. Yeah. Otherwise, the safest option is the Kimi, I feel like, para kay Mr. Haji. Okay, to go with the Teresa, you think the Sora has a spot here for the Falcons lineup? Usually you want to play the Sora against the Leo board, but the Marcel might make things awkward for you. Yeah, that's very awkward for the against Marcel. Pero eventually, pwede yun kung last pick kung sakali. It's Alice. All right. Wow, okay. So we did say na ito yung isa sa mga option para sa Falcons earlier. But, okay. Oh, wow. And the Yisun Shin, pang-counter dito sa Claude. So Onyx naman ang mid-range dito sa ngayon with a lot of fighters on their side. Yisun Shin can also act like that. So Haji, I guess, ang kailangan nyo dito is big, either true damage source or talagang massive chunks of damage para hindi makapag-sustain yung Yisun Shin, Claude, and this Leomord. So baka hindi na sila mag-Kimi. Farsa might be on the table para sa Falcons. Yeah. Para talagang masakit at may pangtunaw ka na damage. There's an option of the Lunox sa ngayon. And There. they will indeed go for the Farsa. Makes a total sense here. Falcons have drafted Renmar yung pinaka, sabi nating meta na lineup sa atin ngayon. Whereas Onyx going for the Pakito and the Yisun Shin makes it so spicy. So pick your poison na lang dito para sa dalawang teams natin. Yeah, it's a wild card. Paquito doesn't have the win yet, but the Yisun Shin of Severo stands undefeated so far this season. Are we finally going to see a loss on that Yisun Shin, or is he just going to prove just how good he is with that hero? Real quick, who are you siding with? Just name a team. No, you just say Onyx. I'll say Onyx dito. Pakito and the Yisun Shin looks crafty. Yeah, I'm running with the Onyx here too. Let's toss you back on over to the casters. Casters, let's go! Maraming salamat sa ating on-ground panel. They've already said their pieces about the draft. Kani-kanina lamang yung first 3 picks ng Onyx Philippines. According to Renmar and Wolf, merong some sort of individuality. Yes, they're power picks, pero parang hindi natin mahanap yung synergy nila. But what does the Pakito and the Yisun Shin bring to the table? Well, yung binabanggit mo nga ng individuality na para kang nagsama ng 99 overall na 5 player o na 5 hero para sa Onyx Philippines dito. It's up to them for para gawing multiplication yon than addition. Kasi sa nakikita natin ngayon, again, yung over-aggression ay answered back pa rin ng Onyx Philippines. But they're playing so different doon sa mga naging predictions mula kanina. Tila ba Team Falcons, they're somewhat being held doon sa mid lane na tila hindi sila pinapag-farm ng mapayapa. Alam mo maganda dito para sa Pakito naman, ang bilis ng clear wave niya. So mabilis na agad magkakapakpakan. Pero speaking of pakpakan, Bagsakan eh. Oh. sa itaas talagang parang Naruto versus Sasuke yung nangyayari. Men, kumbaga, pakita mo na yung braso mo, no? Tapos kung sino yung mauna, walang magsusumbong sa mama. Pero ito na yung mama. Si Brusco tsaka si Ogwen. Lumabas na sila, men. At doon natigil yung boxing. Oo, at saka mga kuya, ayan o. Lumabas yung mga kuya. Mga kuya, mga Kuya pala, di mama, no? Oo. Okay naman. Pero sige pare, tuloy mo. Sige, pwede na. Team Falcons on it. I mean, they've also had their power picks during the draft. So how will they work their way patungo dun sa first turtle? Yung nangyaring individuality ng Onyx Philippines ay answered back din naman ng individual
ng Team Falcons. Hilda against the Marcel. It's Savero. Ay! Finally ay napatay and first blood kagad para kay Bulletproof. Undefeated pala yung YSS mo. Sige, tignan natin kung kakayanin ba ng damage ng Bulletproof. This is already a good start para dito kay Kyle and Team Falcons as they're looking their way patungo doon sa unang pagong. That was a very good rotation coming in from Team Falcons. They know na kailangan nila somehow isuppress yung scaling ng isang YSS. But look at Ogwen. Apat yung sumulubong sa kanya. Ay, napublikan nga kagad siya. Phantom Seed para dito kay King Kong. Si Kirk ay level 4 na. Lapis daw. Nagamit na rin niya yung Flicker. kanyang ultimate. And this time, Pwede Flap na ay strike. nakahuli. Kailangan ng matras si King Kong. Nabitbit si Ogwen. Uy! At si Flap ay nandun na. Dinidikitan yung dalawa. Tatapos ng Cyclone Eye. Atras na rin muna pero nabitbit pa. Dito ni Super Prince. Habang nabigyan itong si Brusco. Dalawa kanilang nakuha. Kasama pa si King Kong dun sa gitna. Tol, that was Flap V4 at nagawa niya pa yung zone. May kasama pang 3 kill. Di pa tapos. Ogwen. Aray ko, napakahapdi talaga. Tatry niya yung knockout strike, pero ito pala si Kyle at Chase sinalubong din. Hindi naman siya kapamilya, pero sinalubong. You have to fight fire by fire. Nilabanan na ng Team Falcons sa galawan. Kung individually malakas yung mga heroes ng Onyx Philippines, pinakita ng Falcons on how to amplify yung individual differences. At Savero once more, binubuli ni Super Marco to sa gold lane. Yun nga, pinagbabaril-baril eh. Alam mo na, nakakapagtaka no, ito talagang Claude na to. Simula kahapon, halos lahat ng mga gumagamit nito ay talagang napapagana ng maayos eh. Oo, may isipin mo, all throughout, meron na namang palaga na magaganap. Gamitan ng ulti na naman. Okay, Crimson Beacon yung nagamit. Si Haji ay maiipit, pero Flicker yung nagamit niya. Right on time. Pero naipit din. Itong si Brusco, nagamit niya yung kanyang golden hour. Pero andito na rescue. Si Kiko at si Kirk. Knockout strike. Uy. Hindi kumonekta. Pero si Owen ngayon nakatulog. Pero sakto din. Yung stun mula kay Kyle. Ibig si Flap. Pero makakatakas din naman sa naging eksena. Tol, parang nangyaring walang namatay doon. Sorry miss para sa Onyx Philippines. Hinatak ng Leo Martin Kong. Pero kamundikan pa again. Going back to what happened. Nahatak ng Leo Martin King Kong. Tapos yung kinombo ni Kirk doon sa pwesto na yon. Hindi naging maayos yung communications. That is why Team Falcons kept on surviving those punches na magmumula sa Onyx Philippines. Tol, gada please palagi. Pero tila ba mapusok itong Team Falcons at hindi Oy, oy, nagpapadala. May Super blazing Marco! duet. Kaso ready ba siya? Ayun na, may kuya na rin na dumating. Tinawag na si Barbel. Susugod sana si Kingo, pero sinulubong kagad si Super Marco. Super Prince, meron siyang Crimson Beacon. Wala rin naman siyang flicker, pero habang nangyayari yun, parang hindi yata worth it, pre. Nakita kasi si King Kong sa taas, kaya diniretso na kagad ni kayo sa pagong. Looking at the bigger picture on Team Falcons, failed conversion means a turtle for the green and white. Everything was just a bait and a decoy from Super Marco. Getting that blazing duet, alam niyang may BMI out siya, and even may flicker siya just in case nandoon yung Leomord ni King Kong. And it is what happened. Nung nakita nila na nandoon at nag-react si King Kong sa top lane, it was an easy turtle conversion for Team Falcons Philippines. Again, Ogwen, aasawahin niya lang si Brusco para hindi magawa ni Brusco yung ginagawa ng mga Marcel users. Yung efficiency na pagbibigay ng vision, but Super Friends and Haji. O, Crimson Beacon yung nagamit. Uy, And this time, David, may si Haji! Siya mamamatay ni King Kong dito. Ngayon ay na golden hour na rin. Kaya lang si Ogen yung makakatakas with the flicker. Si Kirk, available yung kanyang knockout strike. Ginamit na nga niya ito. Lopo. Si Flap ang kanya pinagsasapak, pero makakatakas din naman sa naging proseso. Pero habang nangyayari yun sa itaas na bahagi, grabe yung sagupaan ng dalawang gold laner natin, pre, no? Oh, pare, wala pa rin nangyayari. Ganun at ganun pa rin sila. But that is Onyx finally getting their first kill in this game. Finally, dahil wala nang flicker si Haji, nagamit na expend na doon sa kaninang skirmish na nangyari. Prior to that turtle, nagkaroon ng timing ang Onyx Philippines na okay, sige, panatan na muli natin. Kaya na nating i-burst down yung Farsa, and kailangan mag-ingat doon ng Team Falcons. Kasi yung mga maliliit na pa isa-isa ay pwedeng lumaki ng todo for Onyx Philippines. And Haji really has to be careful next
time sa kung saan siya pupwesto sa pagkuha ng mga major objectives. Less than 30 seconds to go. Super Friends and Brusco, patuloy ang kanilang paghahanap dun sa mga pick-offs na kinakailangan para makabawi sila ng paunti-unti dito sa laban na to as Falcons is holding on to a 3.6k gold lead. But Super Friends ay napopoke din itong si Kyle. Hapdi talaga ng mga even Queller, no? Ay, by the way, available na pala yung Thunderbelt para dito kay Brusco. So, meron na siyang pagkakataon na mastakan ito ng paunti-unti. Habang tumatagal, lalo nagiging epektibo ang Marcel na to. Pero naiwan niya ata si Flap kontra sa 4. Hindi, 5 na pala to! 5 miyembro na kagad ng Super Family at pinagtulong-tulungan si Flap. Pero dahil nga sa mga kaganapan na yun, ay Pagong naman ang mapupunta sa Falcons plus yung mga salagubang na nandun sa gilid na nananahimik. Again, minsan may kailangan ka talaga isakripisyo para sa goal eh. Meron talaga. And kahit pa paano maganda naman yung trade-off na yon for Team Falcons. They still wanted that dominance over the objective and that explains yung kung anong ginagawa ng Team Falcons. But the thing for Onyx Philippines is that nakakakuha ng espasyo si Savero dahil nagpunta na ng bottom lane eto si Super Marco. Pero hindi na madedepensa ni Super Marco yung top lane. Yep, and that is Onyx finally getting an objective in this game dahil 3 sa mga Pagong ay napunta sa Team Falcons. That is the reason why meron sila ngayong 3.5k gold lead. Looking at it again, yung early game aggression na ginawa ng Red Side has been putting in the work para sa kanilang kupunan. And now Super Marco fixes his eyes towards the top lane pero hindi basta-basta hayaan ng Onyx PH na magalaw yan. Brusco makakita dito kay Haji pero tuloy na naman ang laban. Kabi-kabila ang mga teamfight, ang Flicker na force na rin habang may Feathered Earth Strike na nabitawan itong si Haji. Nagkagastusan lang ng mga ultimate. Even the golden hour ay nakomit din ni Brusco. Pero tingnan mo pare, wala nang flicker itong si Brusco. So mawawalan siya niyan during the next major objective that appears in under 45 seconds at meron pa silang toring nakuha. Look at Ogwen positioning himself doon sa pwedeng pumunta kay Super Marco. Nakakainis kung tutuusin if you're Onyx Philippines na laging may nakaharang na Hilda sa harap mo. Kasi every time na sinusubukan ng bigyan, yung Hilda ni Ogwen nakakatakas and at the same time nakakapag-heal due to his passive. And si Brusco, hindi niya magawa yung dapat gawin ng isang Marcel. Yung vision, yung panggugulo, makapag-stack ng Thunderbelt. Laging nandoon si Ogwen in the gap of Team Falcons and Onyx Philippines. Laging may rason kung bakit Hilda ang pinipik kontra doon sa Leomord. King Kong having a 2-level gap decrease kontra dito kay Kyle na ngayon ay nasa level 13 na, approaching level 14 maybe after the purple objective take, but it's not gonna be enough just yet. Labas na rin yung Lord. May binabala kang Onyx dahil si Brusco ay nakatago sa damuhan. Ogwen doing the same thing pero haharapan din siya nitong si Super Friends, just putting themselves in position. Maybe the good thing that's happening for Onyx Philippines is that wala pang stocks ng Skypiercer itong si Kyle. 003 and his KDA hindi pa nalalamanan pero may plano sila against Super Marco. Alam kaya ni Marco. Ay, nako, napaflicker na rin kagad. Pero magandang impormasyon to para sa Onyx Philippines. And this time ay pipilitin pumwesto ng Falcons dito sa Lord na ito. I think ito siguro yung magiging kalamangan ng Onyx Philippines kasi bilis din ang clear wave nila at yung control nila sa mga sides. Mas dadahan-dahanin ng Team Falcons yung kanilang pagiging aggressive dahil nga nawala yung flicker nitong si Super Marco. Ogwen is gonna get his pagdating ng 5 seconds. So that, except kay Super Marco, ay merong battle spells. Meanwhile, Onyx has all of their flickers available. So kung sakali na pwede silang mag-engage or pakiramdam nila na go time na, lalo't si Ogwen ay nandun lang sa damuhan habang nag-heal. Pero aware ba sila na piniblitz na yung Lord? Ayun na, minadali na kagad. Minadali na ng Team Falcons ito and Onyx Philippines. Walang kamalay-malay, men. Tagal lang lalaban yata ang Onyx Philippines. Pero because of what happened, na-open up naman yung space for Onyx Philippines down top lane and Kirk ay makakuha ng turret kahit papano. Masakit na rin siya due to the item choices na meron ng isang pakito na to. But Flap is there. Hahabulin pa natin si Haji dito. Alam Patay! niya, walang flicker pero kumakit. Wala kay KDA Machine. May outplay pa na nangyari. Huwag ang prinsesa ko! Sabi ni Kyle. Pinauwi niya doon sa palasyo na maayos and Team Falcons with a 4K gold lead.
napakagandang layer ng stun. Right after nung passive ng Curse of Crow, nandoon yung stun na magmumula kay Kyle, and it is enough para patayin yung Pakito. I was just about to say that Falcons need to be wary enough doon sa kakayahan ng Pakito dahil kaya niyang mamburst ng Farsa o ng Claude ng bigla-bigla. They have to be mindful of their possessions dahil naka-War Axe and Hunter Strike itong Pakito ni Kirk. Kaso nga lang, they got it covered. Pero ito, ang kanilang mga mataan si Kyle na gustong umiska po. Ay na, bumertical na ng 2 beses at yung Super Family ay nagsama-sama na rin kagad. 4 na miyembro para sa Falcons. Hahawakan yung itaas dito ni Kirk. Pero makakasugod din naman dito ata sa Torres sa itaas. Hindi rin sasabog yung Holy Shields na yun. Para kahit si Carlos Yulo yata mag-vertical doon, di makakatakas na sa apat. Pare. Kahit double backflip Kahit na. double backflip, wala talagang lunas at walang mahanapang butas yung jungler ng Team Falcons. But hey, if there's anything na pwedeng ma-build up ng Onyx Philippines dito, it's the damage dealt nitong si Super Friends na hanggang ngayon, wala pang galos. They may be trailing 3K gold lead behind, but if they want to turn this around, posibleng manggaling yon sa kanilang kapitan. Actually, pwede silang mag-transition to a team fight, pero Ogwen, Ay, ang tapang ni Ogwen dito. May kabila-kabila din or kabi-kabila yung mga naging team fight dito. Iwas-iwasan lang si Wait, Makmak what? ay ni Super Prince. Pero si Kikong ay napuruhan. Pressing to it! Bababa sa 30% ang kanyang buhay. Nabuhat. Blink nagamit. Atras naman. Itong si Super Marco. Pero nagamit na yung Golden Hour, ha? Oo nga tsaka yung flicker, imbis na pag ganun, pero gumana pa rin eh. Gumana at some point, pero still, tuloy pa rin ang panggugulo ng Onyx Philippines with Brusco just stacking up his Thunderbelt. Pero for Team Falcons, unti-unti silang nadadali ng mga paisa-isang banat ng Onyx Philippines. Parang medyo nag-overheat. Parang nagkakaroon ng rush doon sa utak ng Team Falcons that we have to target it. Pero lamang pa din naman sila ng at least 3.6k gold lead. So that's good enough. Meron silang luxury gawin yun. Pero they have to be mindful of that. Yung mga pag-expend nila ng resources. You know, this is what our panelists were saying kanina lamang. Individually, the heroes of Onyx Philippines are very strong. Kaya magta-thrive talaga sila dun sa mga 1v1 or maybe 1v4 pick-offs, strength in numbers type of beat. Pero Team Falcons, kung sakaling magalawan nila to ng team fight-centric, lalo na't ngayon na nasa Lord Wait, sila. i-blitz ulit? Nakita nila si Sabero doon sa ibaba. Blitz Lord ang Lalaban. naging call. Lalaban. Sort of nagamit. Mabibibit yung isa. Kaya si Ogay papasok din. Habang si Super Marco ay atras. Nagamit yung Good, Golden sakit Hour. na! At namatay na kagad si Kyle. Knockout strike mula dito kay Kirk. Habang itong si Kirk naman ay maiipit din. Super Makmak ay atras. Pero bakit makatras sila bitbit din? Mabuti nila meron pang BMI at may unggoy pang nag-aabang sa kanya. Tol, tuso talaga si Super Marco. Team Falcons blitzing that Lord for the second time. Wala na namang naganap na contest. Tapos yung post-objective team fight pa na gusto sana nilang manalo, but unfortunately damage is present now for Onyx Philippines. Savero, nakakahanap siya ng mga pwesto, and another frame moment. Habulin natin na din si Ogay na Nabuhat pa! mabibitbit din naman. Federation nagamit ni Haji. Kailangan niya umatras. King Kong Super Marco, Snow! may kasabayan dito kay King Kong. Kinabot! At kinabutan pa ng bangka ni Sabero. Ladies and gentlemen, Sabero is doing it. Sabero, doing it again. Literal na hindi ko alam kung anong pwede kong ipaliwanag yung bangkero na mamangka. Nakita yung unggoy at talagang nilampat na lang. Hindi napapansin ng Team Falcons na slowly nag-i-scale up na yung YSS. Yung kaninang binigyan nila right from the start of the minute 2 ng laban ay hindi na nila maabot ngayon. Super Marco, nandun yung effort niya para abutin with the BMI and the Blazing Duet. Kaso nga lang, madali din and sobrang mobile enough ng Onyx Philippines na iwasan lahat ng yon. And again, dito pumapasok yung individuality na meron ng Onyx Philippines. Kasi kailangan mo silang i-address individually din. Kailangan mong mahanap yung kaya mong tapatan, yung YSS Savero, yung Pakito ni Kirk, yung Zoshi ni Super Friends. Kasi sa mga nagdaang team fight, sinusubukan nilang habulin sa Super Friends, nakakite lang sila ng Onyx Philippines. At silipin mo din yung battle spell management nitong Onyx PH. In just a few ay magkakaroon na lahat sa kanilang mga manlalaro. Compared to the other side, they still
have to wait a little bit longer para kay Super Marco na magkaroon siya ng flicker. So with that, mula sa halos 4 o 5,000 na kalamangan ng Team Falcons pagdating sa gold ay bumaba na ito. In fact, pinag-aagawan, pinaghahatian na yan ng Onyx Philippines, slowly shifting the gold to their side at nag-e-engage na rin ng paunti-unti at si Flap kahit na Kaya gusto siyang niya bigyan. mapigilan na hindi siya gustong bigyan. Okay, Chrono Fluid na tumama sa tatlo, pero siya nalubong agad ni Brusco yung mga re-rescue sana na miyembro ng Falcons. May ipit din Naku si po si Hardy. Sabog yung ulo niya dito pero hinabol pa rin ni Ogwen. Itong si Brusco at pinagtulong-tulungan ng tatlong miyembro. Flicker Flicker out. ay na-force na rin para dito kay Ogwen. Isa lang naman ang mamamatay para sa Onyx Philippines habang dalawa naman para sa Green Falcons. Oh, this has completely turned around Onyx Philippines. Sila naman ngayon ang dumadayo sa gubat ng Team Falcons. Consistent pressure coming in from Oy. Kirk sa mga side lanes. And even yung combo niya ay enough para i-disturb kung ano man yung plano ng Team Falcons Philippines. And even Flap, even if siya yung pinaka makunat ngayon for the side of Team Falcons, pwede na siyang bigyan ng Onyx. Ay nako, may immortality naman din Naku si po. Ogwen. Mapapap nga lang ito. Kaya lang ang magiging problema ay sasalubungin din ni Kyle. Makakatras si Ogwen pero nandun si Kirk! Nakakonsway, ginagamit niya. Nakabili na rin yung immortality din si Kyle. Pero meron nga palang flying clouds habang burst para dun sa Lord ang naging call dito ng Onyx Philippines. Hindi na nga lalaban ang Sonics at papasok na yung Lord sa itaas. Kanina hindi nyo kami pinagbibigyan na mag-contest. Sige, kami naman ngayon nga kukuha ng Lord. The moment na nawala si Flap doon sa bottom lane, alam nila na walang magpipili now for Team Falcons. And yung kayang gawin naman ni Ogwen, even if may immortality siya, nandun na tayo sa point na wala nang pakialam ang Onyx Philippines kung sino man yung nasa harap nila. Just one frame moment is enough para lang pigilan kung ano man yung plano, and the damage is present for Onyx Philippines. Now that they have the Lord, kailangan dumepensa ng Team Falcons. They have the clear wave, courtesy of Haji sa kanyang feathered airstrike plus Super Marco sa kanyang blazing duet. But the moment na magamit yon just to clear this Lord out, pwedeng mayat mayain na naman ng Onyx Philippines yung isa-isang pasok na ginagawa nila. Saveros Yisun Shin is still having a really good win rate this season for a reason. Ngayon, kumakatok na ang Onyx Philippines with a 2.2k gold lead. Babangga ang Lord. Hindi pa rin tumababasag. Brusco's gonna be back in the way. Oh Pero si Kyle my! nawala! May 1v1 ata na naganap sa ibaba. Hindi, actually dalawa. Si Kirk at si King Kong yung nandun. Patay itong si Kyle. Wala na rin namang Lord. Pero papasok na sa loob itong si Brusco. Talagang babrasuhin na nila itong Torre na ito na mabasag din ng tuluyan. Wala pa namang waves sa itaas. Medyo matagal-tagal pa. 4 na biyembro ang nag-aabang para sa Falcons. At inaampay na lang nila ang isang hakbang para nga naman mag-match point na. Ready na ba dito ang Onyx Philippines? Pero parang hindi na muna kasi may mga wave din na nabuhay para dito sa Falcons. Let's see, magkaka-round number 2 ba to? Tinawag na rin si Marvel at sumugod na si Oken. Uy! This time! Apat ang tinamaan ang Throne of Ruin. Pero wala magiging follow mula din sa Falcons. Golden hour! Ngayon ay nahihirapan din. Yung Papapaalam na ito si Kirk. Pero makakapatay. Blazing Ito si Duet! Super Prince. Blazing Duet. Tinawag pa na Flicker pero nagamit na yung Winter Crown. At napap na rin yung immortality ni Super Prince. Siya'y mamamaalam din sa naging proseso. Onyx in Falcons. Grabe na kayo. Defense is complete para sa Team Falcons. Pero tila marami nang nawasak ang Onyx Philippines para sa 3,000 kalamangan. Napakarami na nakuha doon sa Lord Siege na yon. And even if they tried to end that game, Onyx Philippines, napakagandang layers ng skills na meron sila. Pero the moment na nakompleto ng Team Falcons, it's go time for them to take the retaliation. And now, Team Falcons Philippines, kaya naman nilang makapag-invade at makakuha ng resources from Onyx Philippines, but I doubt that they can push the turret. Rose Gold pa Wow. ang meron si Brusco para lang sa kanyang survivability. Kinakailangan lang niya na ma-evade yung burst damage ng gagaling from Team Falcons. Tila inuunti-unti ng Onyx Philippines yung mga pwestuhan na gusto nilang makuha towards the Lord finally appearing in less than 5 seconds in this game number 2. Team Falcons, sila kanina yung may hawak ng macro. They were able to control it, pero dahil dun sa mga paulit-ulit na pick-off na ginawa ng Onyx PH ay tila ba nahihirapan, or sila naman ngayon ang nahihirapan na makahanap ng pwesto towards that Lord pit. Pero naka-set up na naman yung slow push na gustong gawin ng Team Falcons.
but it's for Kirk para patanggalin yun, para i-address yung sitwasyon. But now, Flap, sinasalo niya yung early damage sa Vero. Okay, Savero ay napatras sa Federer simula dito kay Haji. Tuloy-tuloy pa rin Uy, naman. Phantom Steed, ha? Alam nila na wala na ring Phantom Steed. Atras sila dito. Si Kirk sa likod, inaabangan niya ata yung mga players from Falcons na mag-aatrasan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paghawak nila dito sa Lord. May soft reset din Kirk! sila na gagawin. At si Kirk, ready na ata tapos ito ni Kirk, ha? Pwede na yata. Sabi niya, sasapakin ko na to papunta sa Game 3. Ay. Kakayanin niya ba? Pero nandun si Kyle. Naghahalo na naman yung camera. Saan pupunta? Kalahati na naman yung HP ng Lord. Ay, alam nila na walang jungle dito. Toronto Lalaban! Blue tumama. Pero si Owen doon sa likod, si Savero ang kanya pinupuntahan. Pero nagamit na rin yung Savero! Owen out. Savero! Check mula dito kay Haji. May ibit din. Pop lang ibit na. Si Haji ay mapapalalim lang talaga. And super friend with a kill. Atrasan na rin siya dito. Si Papi ng flicker din. Kyle is back! With a knockout strike. Pinagsasapak na ang mga miyembro dito ng Falcons. Si Owen sa may gilid. With the counter na gamit din. Mabibit-bit din si Flap. Kailangan na umatos dito ni Kyle. Mapapabit na din. Ubos! Pero sinamahan na ng Super Fam. Napap yung imo at sasalubungin na rin dito ni Brusco. Kumpleto pa ang Onyx Philippines. Mag-isa na Silaban! si Kyle. Susubok lang sana siyang umoutplay. Pero siya ang nabigyan. Super Family. Isang hakbang na lang. Buhay si Savero. Onyx lives through all of the clashes. At ang Super Family ay nasa match point na. Coming in hot, natanggalin ang M7 World Champions, and now they're one game away of putting the M5 World Champions to the lower bracket. Men, tol, yun yung mga laro na hindi may papaliwanag ng Shensha. O siguro may papaliwanag ni Joshi. Oo, Di ba? ikaw na bahala Ikaw dyan. ang Shensha ngayon, Joshi. Ikaw na bahala dyan. Kasi hindi... Curious ako dun sa oras Curious ako dun sa timing kung kailan ba completely nabaliktad ng Onyx PH yung laban na to. Because for a moment, maybe in the first 1 to 10 minutes of this game, it was Team Falcons. Napakaganda ng macro nila. Pero bigla na lang, like legit na nawala bigla yung lamang eh. You know what? Ang naging sagot ng Onyx Philippines was to raise their individuality exponentially. We're talking about that during the early parts ng laban na kung saan kung mere addition lang, ma-overcome din sana ng Team Falcons. Hey! But because they amplified what they need to do individually, it became a game na kontrolado ni Savero. Those outplays, those micros, ang naging sagot ng Onyx Philippines para kontrahin yung macro na meron ng Team Falcons. Grabe, gilang Savero pare. Crazy! Ibang klase ang galaw nitong si Savero all throughout 7, 1, and 6. And this is the pick na ginagamit ng Onyx Philippines sa tuwing nagkakaubusan ng hero. It may be looking a little bit bad in terms of the drafts, but it's never bad pag si Savero ang nakahawak ng hero na ito. There is a reason why 100% ang win rate ni Savero sa YSS, and up to now it's still 100%. Pinapakita niya how comfortable he is on playing this hero. Even if nabigyan siya at some point in time before 5 minutes in sa ating laban, it was the last time na nakuha ng Team Falcons itong si Savero. And not just that, even the other members of Onyx Philippines nag-ramp up bigla yung individuality pinag-uusapan natin. Kirk, nakuha niya yung mga items niya, and the damage is enough para magbigay ng threat doon sa Farsa, just like what we're seeing right now. And even Super Marco, dumating sa puntong siya yung na-burst down ni Kirk doon sa front lines. And yung front lines naman ng Onyx Philippines ay covered ni King Kong and even ito ni Brusco with that timing, with that showstopper moves mula doon sa Marcel na napipigilan yung gustong gawin ng Team Falcons. Flap has been stellar, connecting those Throne of Ruins into numerous members of Onyx Philippines. But where is the follow-up damage? Masyadong malalim si Flap TC. Yes, nakokontrol niya yung 4 na miyembro, pero saan manggagaling yung backup? Saan manggagaling yung respo? Even Haji, napaka-flicker na siya papalapit at naipit na siya doon sa kampo ng Onyx Philippines na wala na siyang babalikan. Mahihirapan na yung Team Falcons dahil unti-unti na nauubos sila ng Onyx. And when you think about it, parang in layman's terms, sobrang microhan eh. Kasi Oo. ginalawan talaga ng sagad ng Onyx Philippines
to the point na kahit nagkaroon ng mga investment all around the map itong Team Falcons, it bear no mind because they were able to win team fights that were crucial to their timing. At dahil doon, mas nag-pop off itong si Kirk. Ginamit niya tong Pakito and I think one game from yesterday at hindi nag-work out yun. Pero ito, yung potential ng Pakito na ito, an additional damage dealer that really gave out so much para mas makabuelo ng maganda si Prince, si Savero at si King Kong. Nahawa na si Kirk on being the pressure para dito sa side ng Team Falcons. Paulit-ulit niya lang kiniklear yung side lanes. Siya yung nag-a-address doon sa mga setup ng long lanes, ng slow pushes ng Team Falcons. Kumbaga siya yung bumasag nung macro na yon for Team Falcons. And for Onyx Philippines, okay lang naman kasi with or without Kirk, kaya nung 4 na miyembro. Even kaya nung 3 miyembro even without Kirk and Savero. Yeah, kanina pinag-uusapan natin yung simula pa lang ng game ay paulit-ulit din na gagawin ni Kirk yan. Mas mabilis siya mag-clear doon sa kanyang katapat na si Flap. And hindi lang yun, pre. Kung maaalala natin, legacy ang pinag-uusapan dito. And yung M5 run ng Falcons or nung time na yon ay AP Brand pa. Pakito din ang isa sa mga naging legacy hero doon. Yeah, this was such a pleasant surprise para sa Onyx Philippines considering na naglaro pa sila kahapon. I'll keep on reiterating that kasi ito nga yung benefit ng pagpunta mo sa upper brackets. Ito yung hinahabol ng mga teams natin during the regular season kasi hindi mo na kailangan na ipaglaban yung tournament life mo. In day number 1 pa lang, it gives you amount of preparation. But Onyx is showing the complete opposite. Yeah. Siguro isa rin yun sa mga magiging downside no? Kapag kagaling ka sa play-ins, may advantage din yun kasi may momentum ka na kagad. Napatumba mo yung, nabanggit mo nga kanina, Joshi Cakes, napatumba mo yung M7 World Champs. Ngayon naman, M5 ay kakaharapin mo yung M5, sila ay M6. Alam mo yun, napakarami naman Titan dito. Parang umabot sa punto na nagamit nila yung init na yon up to now and they're on a match point.